Bakit ba ang momorbid ng hula o yung nakikita in the future ni Madam Rudy? Hindi ko naman ma-please lahat ng tao na maniwala. Isang kilalang artist ito, sobra itong sikat, hindi pa ito matanda, ay nakikita ko na bigla itong masawi dahil sa lakas at hindi ng impact ng aksidente. Shocking lang talaga yung parabang kahit ikaw napatili ka, kahit ikaw napaiyak ka, at parabang, shit, ano ba? Yung vision mo kay Kris Aquino, May gagawin ako sa kanya, papaharapin ko sa salamin. Makita niya kung sino gumawa sa kanya. so meron ka ba sa mga vision mo na hindi nagkatotoo? Hindi nagkatotoo, wala po akong maalala. Ikaw yung mensahero ng Diyos? Hindi ko kasalanan kung sa akin niya binigay. Kasi minsan yung iba nagtatanong, bakit pa sa'yo binigay? Hindi lang sa akin. Mapatingin ako ng gano'n. Alam mo, ang pinaka-worst depress sa inyo, ikaw. Masyadong apektado. Kung sa orasan pa, masyadong maingay na yung orasan niya. Pag ibulong ko kasi sa'yo ngayon, baka hindi kita makontinue. Mamaya na lang. Naluloko ako dito kay Madam. Mahilig sa mga imahe si Madam, no? So, ano to? Ikaw nagpapagawa nito Ako po, o ako mismo. binibili mo to? Yung mga damit pa, no? Binibili ko yung mga gamit niya, tila. Pero ako na nag-assemble. Halimbawa si Padre Pio. Titingnan ko siya. Gusto ko siya pagandahin, gusto ko ganyan, lagay ko. Ako na mismo gagawa niyan. Lahat yan ako na mismo gumawa. Tsaka nakadikit sa kanya. Opo. Meron ka pang San Roque. Yes. Ay, marami na napagaling yan sa San Roque. Protector sa mga Oh. salod, kalamidad at pandemya. Dalawang cancer na napagaling yan. Oh, Yes. Dalawang cancer na may sakit na may cancer. ito naman si Santo Niño. Ito naman siya. At may mga pale siya. Siya yung nag-stop ng, alam mo, nag-vision ako na magkasunog yung lugar namin. So, inikot yun si San Roque, si Padre Pio. Paglabas ni kanya, kumilim yung langit, ang lamig talaga ng hangin. Tapos umambon, umulan. So, sabi ko sa kanya, okay. So, naapula yung apoy. Una, apula. Tapos nung dinaanan nila, pag procession kasi may dala silang timba, parang isa pamahay, sinunod talaga nila ako. Isaboy niyo yung tubig habang nagdadasal kayo, umiikot niyo yung santo. May nadaanan sila na masusunog na sana. Talagang mangyari nung nakikita ako. Eh, since may dala silang tubig, naagapan. Kaya sabi ko, tinawag ko siyang Miracle Santo Niño. Talagang siya yung panguntra sa salot ng apoy. Ito naman regalo sa akin. At regalo ko sa kanya. Yay! Thank you so Okay. much. Anong ibig sabihin itong regalo? Business, health, money, protection Naku, niya. Diyos ko po. So, Oo, ito thank talaga you, ay Madam. na-symbol. Alam mo ba yung symbol ko to? Sabi ko sa sarili ko, kinakausap ko siya. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko alam kung kanino kita ibigay. Sabi ko, sino kaya? Tapos 2 weeks ago, bago mo ko tinawagan, lagi ka na po flashback. Sabi ko, Ian, di kaya ako kontakin ako ng OSDS Oo. para interview. Sabi ko, wala naman po da. Bakit naman? Na-vision mo? Ay, wala akong na-vision. Sige, matulog na ako. Pero lagi kita na po flashback. Oh. So, mapupunta to sa isang tao na pag sinabi ng puso ko, ibigay mo. Kaya nung sinabi na sa akin, tumawag ka, ikot na ako sa bahay ko, tinignan ko, sa kanya ka nga pala mapunta. Darating na yung amo. Ayan na, akin na Eh, to. sumama Alam ka mo na. na. Talaga nag-iipon ka ng mga santo. Itong mga santo na Collection to, mo ba ito? hindi siya collection. Pag meron akong house cleansing, karamihan kasi sa house cleansing, pag walang santo, ako yung naglagay ng santo. Pero hindi ko pinapababayaran sa kanila. Talagang ginigive away ko pag house cleansing. Pag may gustong bumili, pinagbibigyan ko rin naman. Oo. Ito, Madam, ano to? May mga sign ba to sa inyo? Ito? Ito sa akin kasi, ang mga ganito kasi yung parang protection siya sa mga, lalo pag may business ka. Diba, minsan may mga nanluko, minsan yung mga nang-scam. Maganda siya sa loob ng tahanan for me. Okay. Ito Pero- yung parang binibenta nyo. Ganun. Pag nag-house cleansing kasi, pag mayroong kulang yung isang bahay talaga, hindi ko sila pinapababayaran. Halimbawa pa nag-cleansing ako, pag tinignan ko yung bahay nila, parang wala silang ganito. So, binibigay ko na lang yan. Pero magugulat ka na mayroon na lang mga taong nagbalik triple pa doon sa cleansing nito na hindi ko naman hinihingi. Mahulaan kaya niya kung ano yung mga itatanong namin sa kanya. Ang kasama po natin ngayon, isang kilalang visionary, Madam Rudy Baldwin. Hi, Hello. Madam! Hello, Miss Aguilo. Apakasimple mo naman. Oo naman, okay na to. Oo. Siyempre, yung iba, sino yan? Sino si Rudy Baldwin? Siya po ay visionaryo at marami ho siyang mga naging vision na nagkatotoo at ikinakabit sa kanyang mga vision yung mga nangyari lalo na sa mga artista, lalo na sa ating industriya. Kaya si Madam Rudy Baldwin ang tinatanong nila ngayon, bakit Madam Rudy? Babae ka tapos Rudy pangalan. Usually yung Rudy, part yan sa name ko talaga. But Rudy kasi is papa's girl ako eh. Pangalan ng papa ko Rudy din. Gusto ko lang na, alam mo yung komportable ako na pag ito yung gagamitin ko na lang pangalan.
Saan ho galing yung Baldwin? May lahi po kasi kami. Yung Baldwin niya, kadugtong yan sa mga peludo ng kaninunuan na kalahi ng Oo. father side namin. Alam niyo, ang dami natatakot sa inyo. Hindi sa inyo, kundi sa mga nagiging hula ninyo. Tinatanong nila ng mga netizen, bakit ba ang morbid ng hula o yung nakikita in the future ni Madam Rudy? O kasi ganito yun eh. Okay, kung mapapansin mo, sa mundo ng tao, mas lamang ang negative kaysa positive. Pansinin mo ha, yung mga pangyayari, kahit personal natin na pangyayari, mas lamang ang negative kaysa positive. Kung marunong ka mag-isip, kung mag-analyze ka ng mabuti, yung positive kasi pwede maging negative din yun eh. Halimbawa, nakita ko na may parating na lindol or bagyo, baha. Alin ba ang dapat mong pipiliin? Mag-pray ka o maghanda? Or either magreklamo ka doon kasi ang vision negative, parang feeling nila sinusumpa ko sila. Kasi di ko sila maintindihan, ano? Dapat, ang maganong bagay, dapat nyo paghandaan kasi alam mo, bago pa naman ako dumating sa social media, nangyari na lahat yan. Nangyari na yung mga ganyan, mga lindol, mga ganyan. Yun nga lang, ang pagkakaiba lang sa akin kasi nakikita ko talaga yung exact place. Hindi ko man mabanggit directly, alis nagbibigay ako ng clue. Kumbaga, kung puro negative man ang nakikita ko at pinost ko sa social media, hindi ibig sabihin sumpa yun. Kumbaga, mahal talaga tayo ng Diyos kasi pinarating pa niya sa atin yung mga negatibong pangyayari na kung saan tayo mga tao, isa sa mga dahilan kung bakit ganito ang mundo natin. Tama po ba? Katulad ng lindol, ng pagsabog ng Taal, na-envision niya yun, ano? Sinasabi naman nila, totoo namang pumuputok ang bunganga ng Taal. Totoo namang may lindol. Bakit hinuhula pa? Hindi kasi, hindi man kailangan ihula yun eh. Okay, ang pagkaintindi lang kasi ng mga tao, normal na yung lindol. Normal pumutok ang Taal. But that year, yung taon na yun, Ang taon. alam nyo ba na talagang puputok si Taal? Aware ba kayo na nung pag-post ko kasi ng vision, ang mga comment kasi na ganito, malabo yung sinasabi mo, hindi puputok ang Taal, ano pinagsasabi mo, Rudy Baldwin? Kasi sabi ko, antay lang ko ng mga ilang linggo, puputok yung Taal, ito mangyayari. So, kung kahit sabihin mo pang normal, natural lang yung nangyayari sa mundo yan, minsan yung iba sinasabi nila, kukuha mo lang yan doon, hindi yun ang pinupoint ko doon eh. Ang pinupoint ko doon, isinabi ko sa inyo kung saan yung eruption, kung saan banda yung lindol. So, yung mga taong nakatira doon is aware na dapat sila mag-ingat. Hindi yung point yung normal. Kasi kung sa kanila mangyari yun, hindi nila masabi normal. Like pag sinabi ko, Japan, mag-ready kayo kasi na may napakalakas na lindol na mayroon sa inyo. Tsunami, papasok din sa inyo. So instead na mag-ready ka, or either mag-pray ka, o ihanda mo sarili mo, yung mga importanteng documents. So, bakit di mo nalang gawin yung part na yun instead na magreklamo ka pa? Kasi ako talaga, para sa akin, mga tao, wala tayong karapatan magreklamo sa Diyos kung bakit ganito ang mundo natin. Binigyan tayo ng magandang tahanan, inabuso lang natin. So, bumalik sa atin. So, ganun lang yun. So, lahat naman ng vision nyo, meron kayong paalala, may pa-warning kayo. Sinasabi ko talaga. At meron kayong advice din na magdasal, maghanda. Dapat lang. Sinasabi ko yung in the end of the no. Pinapaliwanag ko yun sa kanila na ako ay isang tao lamang. Hindi ako Diyos. Diyos pa rin ang nakakaalam sa lahat. Kung ano yung pinapakita niya sa akin, hanggang dun lang aking masasabi. Kaya niya pinapakita yan kasi totoo naman, hindi bumababa ang Diyos sa lupa para sabihin sa atin, hoy, mga tao, maglindol, magsihanda kayo. So, sa realidad, kailan ba kasi nangyari yun? Hindi naman, di ba? So, gumagamit siya ng ibang tao, makapangyarihan ka, ginawa mo yung langit at lupa, bakit hindi mo kaya ibigay yung isang mata sa isang tao para iparating sa mga tao na kahit inabuso natin yung mundo, mahal pa rin niya tayo. Dapat sana ganun sila mag-isip. Sa mga hindi nakakakilala kay Madam Rudy Baldwin, maraming trahedya, sakuna ang naganap sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, ang na-envision mo at nangyari. Alin-alin nga ba itong Madam? Ako talaga pinaka-worst ko doon na ito i-advance ko na lang sabihin dito sa sa vlog natin, no. This is the first time na sabihin ko 2027 is the worst prediction na maririnig nyo. Yun Worst? talaga pinaka-worst Worst year natin? Matawag kong yes. Kasi ano yun eh. I-advance ko lang pagsabi sa inyo. Sa 2027, hindi ko i-discuss kung ano yun. Pero, yun yung prediction year na masabi mo, Madam Rudy, ayaw namin marinig yan. But, kailangan yung marinig. Kasi para makapag-ready naman tayo, di ba? What is the cost kung meron pa akong vision binigay ng Diyos kung di ko namin share sa inyo? Pero, itong 2024, nahirapan talaga ako yun, Ogie. Kasi maaga pala nakita ko na. So, hindi ko talaga alam kung paano ko i-deliver. Alam mo yung tsunami, yung kalsada at ang dagat ay magpantay. Sisibol ang bagong isla sa Japan. Nakatimtil ako ng bus doon. Paano doon magkaroon ng isla ang Japan? Like, oh my God, paano ko explain sa inyo? Sa vision ko yung nakita ko na talagang may isla.
isla. So, naglindol, may sumibol na bawang isla. Tapos, ito pa, baka daw may diferensya na ako sa utak kasi sinabi ko daw na ang disyerto sa Arab, magiging bukid. Magkaroon ng kulay green, magkaroon ng mga tubig, ilog. So, daming natawa. But, it happens. Nakita nyo, ang disyerto ay naging bundok. May mga halaman. Buti pa nga Saan doon po ito? Saan pong bansa? part ng Arab country. Basta may disyerto siya, di ba? Yung pagsabi nga nung isang Arabo doon sa isang vlog na, di ko mano kung anong vlog yun. Basta isang visionary from dito daw sa Pilipinas, nagsabi na, ito daw lahat, ito maging bundok, maging kulay green. Sabi sa kasama niya, paano naman kayo mangyari yun? Maging disyerto? Sabi-isip ko rin, oh nga Lord, paano ba mangyari yun? Pinakita sa akin yun. At nangyari? Nangyari naman. Nakita ko talaga na naging green. Tapos, yung disyerto naging ilog. Like, bumabalik yung sinaunang yun? Kapanahonan nila ni Noah, ni Moises, alam mo yun? Talaga? Parang, sabi ko, search ko nga, baka nagkamali ako. Pero nasa news nga naman. So, may client din ako doon. Tinawagan ko, totoo. Ay, oo, ikaw kung pinag-usapan dito. Di mo ba alam? Sabi ko, di ko alam. Tapos, one thing naman, yung sabi ko, maging pula ang ilog. Ang dagat ay mag-anyong pula. Isang propeta from the Bible history na maalala niyo is Moises. Sabi naman mga basher, ayan na naman siya. Pupula na naman daw yung dagat. Maging kulay dugo. So, in a few months nangyari. So, ako kasi, Ogie, kung ano talaga pinapakita ng Diyos, sinasabi ko talaga yon. Kasi, hindi ko naman ma-please lahat ng tao na maniwala. Like ngayon, una magkaroon ng tsunami ibang bansa, which is ibang bansa nga. Ibang bansa nagkaroon ng tsunami. Isang insekto na halos kainin yung buong lugar, halos lamunin ng tubig, halos yung Indonesia. Everything that happens already. Now, dito ako nakatingin sa atin naman. Kasi 8 years old pa lang ako, nakita ko talaga mag-tsunami sa part ng Visayas. It's worst experience sa Visayas. Although ang Luzon, Nakakita ka pala na hindi pa nangyari ito, ha? I was 8 years old. Pero nung time kasi na yun, sabi ng papa ko, bakit ka ba umiiyak? Sabi ko, isarado mo yung bintana kasi may tubig na papasok. Ano pinagsabi mo? Basta yung tubig na malaki. So sabi ng papa ko, tsunami. Tapos tinanong niya, ba nagka-tsunami ba? Day, nasaan kami? Wala na, patay na kayo. Wala na kayo. Di na yung experience yun. So, yung tsunami, may tsunami talaga tayo. Even Luzon meron. Pero worst talaga Visayas. Kasi sila talaga nakitaan ko na matindi. Matindi yung tsunami ng Visayas eh. So, parang andun ako sa point na napapansin ko na patapos na yung ibang bansa eh. Iniisip ko talaga yung the big one. Kasi ang explanation ko sa the big one ganito. Mag-umpisa muna sa Asian country. Japan, Indonesia, Taiwan. Ang Hong Kong nga, impossible magkalindol dyan. Pero maglilindol yan. Sabi nila imposible, di nangyayari yan sa no. Inulit ko yung vision ko yun talaga. Singapore, Malaysia. Sa atin, babaldang pinakamalakas. Sabi ko, Lord, wag naman. Sa akin kasi, Ogie, no, ang tsunami, siguro nakaligtas pa, but the big one, no, Ogie. Ubuhay ako, but nagkaroon ako ng damage dito sa hita. Like, yung bakal na tusok. But nakalakad pa rin ako. Pero yung mga nawawala, ang dami. Especially shoebiz. Alam mo yung magbisyon ka ng yung lindol na biguan, nandoon ka pero nanginig ka. Kasi feel mo talaga andoon ka. Kailangan mo talaga tingnan isa-isa yun. Kailangan mo yun hakbangin. Kailangan mo tingnan yung mga palatandaan. Ang pinaka-worst na dapat paghandaan ng tao is the big one. So ano yung the big one? Lindol? Yun yung lindol na, yun yung lindol na hindi man ganun katagal pero ang daming damage. Yung iba nga, nung pinost ko yun around 2020, binasa ko noon, walang ganun daw. Sasabihan nga ako, huwag kayo maniwala dyan, kasi mas maniwala kayo dito, mas nakakaalam sila. Di ko na lang pinatulan. Kasi wala naman ako mahita talaga eh. Papatulan ko yan, ang mahita ko sa mga yan, di ba? So, alam ba, pag sabi ko yung Cebu, makaranas ka ng lindol, may sunog ka ng malaki, gato kalaki. Alam mo kayo maniwala doon kay Rudy Baldwin. Yan, panakot lang yan, wala. Ang dami sinasabi. Batangas naman, magkaroon na kayo ng lindol, malaking sinkhole. Minsan mataas pa na posisyon, namura ako kasi daw, dito nangyari yun, hindi daw totoo yun. Pero pag nangyari naman, mute nila lahat. Ang feeling kasi nila, magaling ka na kasi nasabi mo, hindi nila maintindihan na hindi ako magaling. Nasa taas ang magaling. Hindi ko kasalanan kung sa akin niya binigay. Kasi minsan yung iba nagtatanong, bakit pa sa'yo binigay? Hindi nila sa akin. Napatingin ako nung gano'n. Hindi lang ako bibo. Hindi ko alam kung ano sabihin ko sa kanila. You mean, ikaw yung mensahero ng Diyos? Ayoko magsabi ng gano'n. Kasi tao lang ako, Ogie. Tinitingnan ko rin yung mga dating propeta sila Noah, sila Moises. Tao rin sila eh. Di namin masabi na propeta. Kasi sa Arab country, sa ibang bansa, ang tawag nila sa akin, the eye of the God. Yun lang pong bansag nila sa akin, mata ng Diyos. Kasi may mga tao nakakilala sa akin doon. Lalo na pag sinabi ko na, Madam, asawa niyo po ba yun? Kasi yung plate number niya, nakita ko, sumalpok po siya doon sa may mamatay po siya bukas ng 4:30 p.m. Tapos sabi niya, saan ka nag-work? Doon? Sinong boss mo? Binanggit ko, pumunta siya. Sabi ng boss ko, pakinggan mo na lang. Magugulat ka na lang. Pati ibon, kinakausap niyan. Sabi niya, sige, anong plate number niya? Binanggit ko yung plate number. Sabi niya, plate number ng asawa ko yun. Yung araw naman yun, may meeting talaga ng asawa niya. Hindi talaga pwedeng umorong. At walang ibang way para dumaan doon. Sumalpok talaga. Namatay talaga ang asawa niya. Kasi kung pinakita ng bisyon ko na sabihin ko sa'yo, ibig sabihin, ayaw ng Diyos na mawala ka pa.
Alam mo yun? Eto, meron akong mga Oh. babasahin. Sa bago mong post sa Facebook mo, isang kilalang artist ito, sobra itong sikat, hindi pa ito matanda, isa itong matangkad at sadyang maganda, ay nakikita ko na bigla itong masawi dahil sa lakas at hindi ng impact ng aksidente. Maraming malungkot dahil sobrang galing nito sa pagganap sa mga pelikula man o pag-hosting. Meron ka nang palang mga description ng gano'n. So, ibig sabihin, nakita mo na yung picture niya sa vision mo. Yes, pero talagang hindi ko sinasabi yun, Nogi. Kung Bakit? sino. Kasi may batas tayo dyan eh. Minsan, pag sabi ng ganun, minsan pwede kang kasing kasuhan yan. Kumbaga, Hindi, kung papaalalahanan mo lang. kung palalahanan ko naman, in person, wala namang problema sa akin yun eh. Pero kung sabihin ko to true post, hindi ko talaga magawa yun. Pero kunwari, sa akin mo sasabihin, kunwari off ka. Pwede naman. Pwede ko siyang bilinan or paalalahanan. Pwede naman. So ito kasi parang wala na tong atrasan. Talagang mangyayari ito kasi ito yung vision mo. Mangyayari po talaga yan. Oh, so para saan pa yung pagpapaalala? At kasi ganito yung Augia, na-experience ko sa yan eh. Na-vision ko sa sarili ko na dinukot ako ng van ng ganong oras. Na-experience mo? Na-experience ko mismo sa sarili ko. Sabi ko, nakita ko yung sarili ko, yung humiwalay sa katawan ko. Tapos nakita ko, tinanggal yung puso ko. Ramdam ko talagang tinanggal. Tapos pag-isip ko, vision lang pala. Kinabahan ako. Tapos yung nakita ko sa sarili ko, dinukot ako. Tapos binigay sa akin yung date nung araw. Pero nung araw na yun, hindi ko talaga alam bakit gusto kong uminom ng Slurpee. Slurpee. Oo, pupunta talaga ako ng 7-Eleven, 10 a.m. Hindi ako napigilan. Pumunta talaga ako. Paglabas ko talaga doon, dinukot ako. Buti lang marunong ako. Kahit paano may alam ako sa martial arts, nakatakbo pa ako. See? Ako na, tigas ng ulo, ginawa ko pa din. Andun talaga sa, parang eager ka talaga na gawin. Yung kanya kasi, kasalanan ng driver. Kasi di naman siya nag-drive doon. Pasahero lang siya. Mas the best pa sa akin, huwag siyang umalis ng araw na yun. Pero walang date eh. Mas likely kasi may client na pag nakaharap ko, lumalabas yung mag-date oras. O sige, huwag ka lumabas. Ganong araw, ganong Pero pag sa bahay, huwag ka rin gawa ng kung ano, my God. Makaligtas ka pa sa ganito, makuryente ka naman. Kung gano'n ng galaw, ha? Yes, madam. Pagdating sa bahay, saksak ng kuryente. Ganyan ako, kuryente. Namatay. Hindi naman siya namatay. Nagapan naman. Sabi ko, ano ba sabi ko? Tulog ka lang, di ba? Huwag kang gumalaw, be. Sabi ko, huwag kang gumalaw, di ba? Nakaligtas ka dito, diyan ka naman. Kalkal ka naman, kalkal. Mas beat ko yung huwag kang lumabas. Stay home ko lang for one day. Nothing to lose for one day. Bukas, go. Kasi, yung pagkasawi niya, malungkot eh. Tapos meron pa rito, isang kilalang mga awit at kasalukuyang mas kilala siya sa paggawa ng content sa YouTube. At magaling din itong umarte at kumanta. Isang pangyayari na matatawag nilang aksident, ngunit ito ay may kinalaman sa krimen. Ngunit nasawi ito. Insecurities. Parang may mga taong galit sa kanya, yung parang gusto siyang mawala, yung parang mawala ka in the way na isipin nila aksidente lang. Di ba naalala mo yung prediction ko na may isang actor na nag-suicide, ang buong akala ng lahat pinatay, pero ang totoo lang nag-suicide lang. Tama naman yun, di ba? Veteranong aktor, sikat, edad na, tama naman yun. Pinipilit nga nila ako na criminal ill. Sabi ko, hindi nga, hindi, akala nyo lang. Hindi talaga. Ito kasi, parang aksidente na, isipin talaga ng lahat aksidente, pero mayroong inner issue yan, na may inis na isa kanya. So may foul play naman talaga. Meron. Kaya siya nasawi. Aksidente. Na aksidente. Oo. Meron pa rito. May nakita akong veteranong artista. Nasasawi ito dahil sa karamdaman na halos ilang araw lang nakalipas ay nasundan ito ng isang sikat at kilalang direktor sa pelikula. Ang dalawang veteranong artista, ikinasawi nito ay atake mismo sa araw ng shooting na isugod ito sa ospital ngunit hindi na ito kinaya pa. Sila kasi, Ogie, may sakit na kasi sila. Pero ang more kasi ako nagtingin doon sa isang young actress na sikat na sikat talaga. Para bang hirap tanggapin. Yung unang binasa mo, doon ako more, medyo parang hindi pa dapat. Talagang shocking lang talaga yung para bang kahit ikaw napatili ka, kahit ikaw napaiyak ka, kahit para bang, shit, ano ba? O para kang hindi ko maano yung Hindi ko ma-imagine na nangyayari sa kanya yun. Tulala rin ako. Holy shit. May nakita ko isang lalaki artista, hindi ito veteranong artista, ngunit sobrang sikat ito. Sadyang kilalang kilala at hanggang ngayon siya ay aktibo sa mga teleserye na halos mataas ang ratings. Lalaki ito at sadyang sobrang sikat. Nakikita ko na maaksidente ito ng biglaan sa kanyang shooting, ngunit matindi ang epekto sa kanyang kalusugan. Hindi siya mamamatay pero... Hindi siya mamatay, pero yung epekto, yun ang dahil ng pag-shutdown niya sa movie. Yung parang hirap na siyang gumawa ng hindi na siya makakatanggap pa ng proyekto. Parang kahit naman na gagawa siya ng proyekto, hindi niya magampanan ng maayos. Kasi nagkaroon ng epekto sa katawan niya. Kilala mo yun?
Okay. At may nakita akong dalawang vlogger na kilala ang bigla na lang nasawi nang hindi inasa ng lahat. Kilala rin po yan. Kilala rin po yan. Usually, 2 years ago ko pa yan siya nakita. Pero ngayon kasi masyado kung sa orasan pa, masyadong maingay na yung orasan niya. Oh my God. Kaya pag maingay na yung orasan, bibilang na lang ako ng ilang ikot yan. Itong mga binasa ko na to ay ngayong 2024? Yes, 24, yung iba sa 2025. But itong young actress, 2024. Babanggitin ko sa yun later on. But, kasi I remember I have one client. Oh, ilan taon ka na? 27. Oh, ito may sikasuhin yan. Bukas mamatay ka na. Alas 7 ka mamatay. Ma'am, alas 7 mamatay ito anak mo. Sabi nanay niya. Hindi ko nga alam, madam eh. Yung deep sabi sa akin, punta daw ako sa'yo. Ay, oo, meron ka pa papirmahan ito? Ayaw niya, pero pirmahan mo na di. Bukas ka na mag wala bang pag-asa? Ayun, wala talaga. I mean, gusto ko na niya kunin. Kinuha talaga siyang tulong. See? Napaghandaan niya. Napaganda niya, napirma niya, nagawa niya magdamag, lahat. So kasi naniniwala siya eh. Yung mga hindi naniniwala talaga, andam, patay na siya, asawa. Ano pa sabi ko? Sabi mo na, huwag kumain ng hapunan, putas lang. Anong kinain? Baboy, o, yung pacho. Gagawin ko. Kinakit. So para sa akin kasi, mahirap kumbinsihin yung mga taong hindi naniniwala kasi yun ang mindset nila eh. Sa mga naniniwala, mas okay ako. Pero ako talaga, gusto ko talaga iparating sa young actress na yan na, maano ka, hindi pa oras talaga. Like, alam mo yung pinaka-worst depressing ikaw. Masyado kang apektado. Sino? Ikaw, naapektuhan ka dun sa pagkawala niya. Ako? Parang hindi nahirapan ka tanggapin. Kahit na na-issue siya, kahit na nagbigay ka ng opinion mo, ano po rin yun, love mo pa rin yun eh. Parang hindi mahirapan kang Pag ibulong ko kasi sa'yo ngayon, baka hindi kita ma-continue. Mamaya na lang. Naluloko ako dito kay madam. Anyway, so itong mga hula mo na mga sabihin na natin para sa iba morbid o negative, death, accident, meron ka rin bang pangontra para dito at para hindi ito matuloy? Okay, depende kasi. Meron kasing kamatayan na kailangan na talaga mo. Kailangan na sa taas. Nakatakda na. Pero yung mga hindi nakakatakda kasi, humingi ako ng clue. Anong kapalit? Meron ba? Meron ba akong pwedeng gawin? Meron ba siyang pwedeng gawin? Yun, sinasabi ko. Oh, ito yung gawin mo. Ito palang gagawin mo ha, para hindi mangyari yun. Tapos pag nalampasan niya yun, nagte-thank you siya. Kasi kung hindi niya sinunod, alam daw talaga niya, on that day, mawawala siya. May way. It depends nga lang kung ano yung hinihinging kapalit ng paano kaya para hindi mangyari yun. Ipapakita yun sa akin kung paano. So, i-deliver ko sa kanya. Ganito ba lang gagawin mo? Ganun din. Ganun gawin mo. Pero tandaan mo ha, on that day, nakatakda kang mawala. Mag-ano na lang kayo, maglaban na lang kayo ni nagkamatayan, matira-matibay sa inyo. Kasi andun yung eager mo na gawin yan. Kasi yan nakatakdang gawin mo ng araw na yan, bago ka nawala. Pero kung tanungin mo ako doon sa young na yan, mayroon pa. Kailangan kaya pang talaga maiwasan. Kailangan hindi siya nilabas or either bigyan mo ako ng kahit isang damit niya lang na ginamit. Sige. Can I take makita ko yung date, oras, taon, diba? Oo. Kasi di ko kahit naman magulang ko, sinasabihan ko sila, mamatay kayo ng ganong taon, ha? Doon kayo ililibing. Taon-taon sinisingit nila kung may nakalibing. Wala talaga. Doon na talaga sila nilibing. So magulang ko nun. Sinabi ko na, kinumpronta ko sila. Sabi ko pa, mamamatay kayo ng ganong taon. Kung baga makilala ako sa social media, hindi nila mabutan. O sige day, sabay baka mamatay. Saan kami living doon? Tinuro ko pa din ako. Sabay silang namatay? Sabay silang namatay, tapos doon din sila nilibing sa spot na yun. What do you mean? Sabay namatay yung parents mo? Sabay sila namatay. Saan? Accident. Kasi alam nasilip mo yun na vision mo, envision mo? Oo, sinabi ko. Pero wala, baka parang hindi sila hindi sila naniwala, hindi sila nakalimutan. Mahirap kasi yung I wish na, ikaw tigilan mo sa kaganyan. Mahirap yung pupunta ka tapos sabihin mo, lalo pag sikat yung tao. Mas gusto ko yung iba na lang ang pupunta doon at mag-explain sa kanya na, sabi ni Balu, machuchugi ka. Mas gusto ko pa yung ganun. Para bang safe ka lang. Ikaw na ngayon tumulong ko, napapasama ka pa. So, mahirap yun. Yung iba lang kasi, di ko maintindihan bakit sila natatakot. Kahit yung mga, more kasi na pupunta sa akin, politician. May mga artista din naman pupunta dito. Although nakakatulong talaga ko sa kanila. May artista naman na after mangyari yung totoo, bumabalik dito. Anong next move mangyari sa akin? Ganun. Anong next move? I wish na ganun yung ibang tao mag-isip lang. Sige, huwag tayo magpadala sa takot dun sa vision ni Madam. Solusyon ang isipin natin. Ano bang pwedeng gawin? Pray muna tayo. Agapan natin ganito. Yung vision mo kay Chris Aquino or bilin mo? Kay Chris Aquino kasi parang dinideclared kasi nila na mawawala siya eh. Hindi ba nila nakita na yung tao lumaban? Diba? Kahit na hirap na siya, lumalaban siya Para mabuhay siya eh. Kahit nagbili na siya, ang ma-advise ko lang sa kanya, nothing bad kung you just look in the one side of the world. Alam mo yung ibig sabihin na, I know nagpagamot ka, I know na nag-ano ka sa medisina. Why you just look in the one side? What do you mean?
Yung parang ibig ko sabihin na, yung minsan, pag nagkasakit tayo, yung epekto ng sakit natin, minsan, hindi yung doktor ang makakatulong. Someone is like, if makakatulong ka, magpapagamot ka, or magpapatingin ka lang. Nothing bad naman na magpatingin ka lang. Faith healer? Hindi ko sabihin faith healer. Basta ano lang, how I wish na nakita ko siya na malapit. So I can tell, ganito lang yan. Kasi kung wini-wish siya ng iba, mamamatay, hindi ganun ang linya ng kay Chris Aquino eh. Kaya pag may nagsabi sa kanya, mamatay na, mag-recent peace na siya, gigilitang ulo ko. Unahan yun. Kita ko yung tao eager mabuhay. Tapos gusto yung shutdown. Ano ba dahil ba sa mga history niya, hindi kayo makamamubuon. Oh my God, hindi mo ba nakita na yung tao, may anak yan. Hindi naman sabihin, mamatay ngayon yung taong grabe naman kayo. Huwag naman agad, dadaling yan. Try lang niya. Huwag niya akong bayaran. Kahit 10 piso lang. Kailangan kasi mayroong galing sa kanya. Parang yung energy ko naman, lalakas ako ulit. Yung sa kanya kasi matrabaho yan. Madali lang yan. Para maniwala siya, may gagawin ako sa kanya, papaharapin ko sa salamin. Mayroon lang siyang ihilamos na tubig. Tumingin sa salamin, makita niya kung sino gumawa sa kanya. So, meron ka ba sa mga vision mo na hindi nagkatotoo? Hindi nagkatotoo, wala po akong maalala. Na mayroong hindi nagkatotoo. Yung hindi nagkatotoo pero natuwa ka na, salamat kasi disgrasya yung navivision Personally lang. Yung halimbawa, na-vision kong client, yun. Yung halimbawa, sabi ko sa client ko, ma'am, kumusta yung love life natin? Medyo daw, tagilid. Saan ka nakatira? So, inaalam ko yung tirahan niya. Bakit ma'am? Wala lang. Pagdating ng date na yun, alam ko mag-suicide siya. Sabi ko sa'yo, parang akong kabayo. Bilis ko pumunta sa kanila eh. Pagbukas sila ng pinto, may tali na siya. Talaga nasapak ko nang wala sa oras eh. Sobrang inis ko. Sabi ko sa kanya, ano sabi ko sa'yo? Diba? Magpakamatay ka. Anong tawag dito? Sabi mo, di mo gagawin, di ba? Ito na. Ginawa. Gagawin na talaga niya. Gagawin. Mangyari talaga siyang mamamatay sa araw na yun. Kung hindi nakalag yun, tapos pumunta yung mga kapatid niya. Nagulat nga sila, sabi niya, talaga? All the way from Pandakan to Sukat, you travel para maisib mo to. Pero hindi siya maniwala. Di ba? Parang posible, no? Sa kangkas pa akong init. Oo, so ano Parang yun? sarap ng feeling. Nakaligtas ka. Oo, nailigtas mo siya. Tapos di ko makalimutan yung date na July 17. Talagang tinako ko yun. Naalala ko pa naman, last 2 minutes na. Sabi ko, wala, squatter siyang pagkakas. Ano siya, alam mo na. Takbo ko. Ano mga client, bala ka sa buhay mo. Explain ko kanila, uwi ako may emergency. Pauwi mo lahat yan. Pumunta ka sa bahay. Iyak siya, sabi ko, ano sabi mo sa akin? Hindi mo gagawin? Matapang ka. Anyway, ano yan? Pero masarap ang feeling. Tapos bumalik siya dito, yun, nakapag siya, jowa ng foreigner. Sa Amerikana, sarap ng buhay, mayaman, di ba? Kasi, tinapos mo yung buhay mo, di mo alam, may magandang future nag-antay sa'yo. Kasi ang akala ng tao, hindi daw kasi lahat binibigay ng Diyos. Hindi ganoon yun, Ogie. Binibigay ng Diyos sa atin yung gusto natin. Kaso lang kasi, minsan matagal. Kasi meron pa siyang gustong iparana sa'yo. Para, pag dumating ka man sa point na yon, alam mo na kung paano mo solusyonan. Hindi ka na babalik doon. Kasi ibang tao kasi nagko-close door eh. May Diyos ba talaga? All the doubts. Sabi ko ako kasi magsabi ako sa inyo, totoo talaga may Diyos talaga. Kasi naalala niyo yung binasya ko. Last talaga nilapitan ko siya na, lumapit talaga ako. Sabi ko, Lord, wala na ako. Binahid ko na sa lahat ng mga attorney ko. Hands up na ako. Sa'yo na lang talaga ako. Sa'yo na lang ako kakapit. Wala na ako iba makapitan. I'm sorry. Umiyak talaga ako. Sabi ko sa'yo, pag hearing, dismiss lahat eh. Paglabas ko, sabi selfie. Sabi ko, thank you. Kasi akala ko, ahaba pa. Sabi ko, oh my God, ano to? Wala na talaga. Talagang depressed na ako na Ogie. Na-stress ako kasi nga, time. Tapos, expenses. Normal yun. Totoo kasi yun. ang dami mga attorney. Hassle. Dinamay ba naman nila lahat eh. Disagot ko lahat. Sabi ko, Lord, hands up na ako. Ayoko na. Wala na talaga ako. Sa'yo ko na talaga iasa. Ngayon lang ako hingi sa'yo ng pabor. Sabi ko, sa dami ng vision na binigay mo sa akin, lahat yung sinunod ko Ako, one time na ako hingi sa'yo. Tapusin mo na to. Gusto ko matapos ito bukas na bukas. Demanding pa ako. Galit na ako sa kanya. Ginagaling ko pa siya. Pagkabukas, yun na ka lang pa, bain tong kaso. Dismiss. Wow. Diba? Tapos, sa araw. Ikaw ba, sa personal mong buhay, may nakikita mo pa rin yung future mo? Oo naman. I mean, yung mangyayari sa'yo? Halfway. Hindi talaga, sa inyo nakita ko buo. Pero pag sa akin, kalahati lang. Una, tinanong ko muna, Lord, naalala ko pala, nung 7 years old ako, nakita ko sa vision ko na ibabash ako. Kakasuhan daw ako. Tapos, ganito mo niya sa akin. Tapos tinanong ko si God, tanong nga lang kita, unfair ka masyado Lahat ng mga kailangan binivision ko, 100% pinapakita mo. Bakit ako 50 lang? Gusto ko malaman bakit 50 lang. May sagot ba? May sagot siyang ganito. Kailangan daw ako matuto sa mga bagay-bagay
Na palang halimbawa, yung mga taong sumira sa'yo, nakapalibot lang sa'yo. Pero hindi mo alam kung sino. Dapat mo ilagay sa utak mo na mamili ka ng mga taong pakikisamahan mo. Parang tinuruan niya ako ng leksyon. Sabi ko, okay, nagits na ako. Nagits ko na. Hindi na ako magagalit. Pero huwag tayo umabot sa pinakamalalim, baka di ko kayanin. Huwag naman masyadong malalim. Kasi, ang sakit-sakit ng pina-experience mo eh. So parang gusto niya sabihin sa akin, lahat ng bagay dapat ko pag-aralan. Hindi yung vision mo sa sarili mo, yung halfway. Leksyon ko sa'yo. Mabuti na may 50 ka pa rin. Yung iba talaga, totally di makikita. Matagal ka na sa pagbibigay ng vision. Matagal na. Oo. So, siyempre yung iba pag nakuna namin ito, magtataka na. Ay, ang simple lang pala ng buhay niya. Akala ko sobrang yaman niya na because yun, of ang expectation job. ng lahat. Expectation ng lahat yan. Oh. Minsan nga may pumunta dito, nagbabasura. So, pumasok siya dito. Upo ka, ti. Habang minum ako ng kape at pandesal. Musa lang ako salita. Gusto kita yung matamit ko. Tapos sabi niya, Madam, akala ko kasi hindi ka malapitan, hindi ka pwedeng makausap, so hindi ka ngumingiti. Sabi ko, ba't di naman ako pwedeng ngumiti? Kasi Madam, yung iba kasi ganito. Hayaan mo siya. Sige, okay lang, sige. Patong yung paa mo dyan, may problema sa akin. Pupusin ko ito ang masal ko. Hindi ako masaya ako o ginagganitong lang. But parang masyadong, kunwari kung babasahin ko to syempre ang expectation ko ay matagal ka na sa industriya ng pagbibigay ng vision. Syempre ang expectation ay siguro ang yaman-yaman na nito. Tapos napunta kami dito sa Pandakan. Tapos, ganito lang pala kasimple ang bahay niya. So, saan napupunta ang yaman mo? Ako kasi dito sa lugar namin, pag may event, for example, last time, latest lang, titignan ko yung mga tatay, nag-uupuan. So, kung magpapageant kaya ako, ng tatay kong bakla. Tapos, tinatry ko magpa-audition yung mga tatay, so tuntua. So, napunta lang doon sa mga prizes. Hindi ko tinitingnan kung magkaano yung nawala. Ang tinitingnan ko yung napasaya ko sila. At yung masaya rin ako talaga. Yung tawa ko na parang gusto ko tumawa na hindi nabibili ng pera. Alam mo yun? Hindi ko mapigilan yung sarili kong hindi tumulong. Hindi talaga. Kasi lalo na pag may sunog, oh my God, wala na. Akala mo ako yung sa isang lugar namin. Ikaw ang kapitan. Impake na. Bilang-bilang ako, ilan ng pamilya, utusan. Ganun kasi. Yung sabi nga nila, dapat Madam, iniipon mo yun. Bumili ka ng sarili ng bahay. Sino ba naman hindi mangarap ng bahay o Of course, I want also. Maybe one day, someday. Pero kasi yung passion ko talaga sa pagtulong, di ko matanggal po. So, yung mga binibigay sa'yo ay tinutulong mo din. Itulong ko rin talaga. Aminado naman ako doon. Pero I try also to keep a little. Malay mo, isang araw, bigla na lang sabihin, bili mo itong bahay ko, mura lang. Malay mo. Biglang magdilang angel dyan, kaya ko pala, di ba? Pero yung pagtulong, di talaga nawawala yan. Kahit anong gawin ko, Diyos ko, promise, yun na taon, goal mag-ipon. Para hindi ako. Wala na. Pag may lumapit na sa'yo. Pag may lumapit na, minsan naman, pag nagsimba ako, habang nagpipray ako, sa dami-dami ng tao, may isang busis talagang tumutunog, baka matay na ako. Kasi di ko mabayaran yung upa ng bahay namin 3 buwan. So, tinignan ko. Sinundan ko talaga, lakad ako. Gusto mo matay. Huwag kang magpakamatay. Ngayon kung magpakamatay ka, bintang yung mga laman mo para may maiwan ka sa pamilya mo. Kasi di Madam, kasi di ko nakain, makahinga, wala lang pagkain ganito. Sabi ko, sino ba kasi kasama mo sa boarding house na inupahan mo? Pinapapunta na siya ng friend niya, wala namang trabahong binigay. Ngayon pinabalis siya, di naman sa makawin sa kanila. So ganito, bayaran natin yung upa mo ha. Ibibigay ko siya yung pera. Bayad mo sa upa mo, pamasahe mo, pagkain mo. Ngayon, ano natapos mo? May natapos siya. Huwag ka muna mamili ng trabaho. Anong bakante dyan sa trabaho sa inyo? Meron lang taga-serve ng customer. Tsikaan kasi wala, di ba? Huwag mo tingnan muna kung ano natapos mo. Discarte ka muna kung paano ka mabuhay. Ito ang Maynila. Sabi niya sa akin, kilala po kita. Nakapalo ako sa'yo. O di mabuti. O sige ko naman pero buhay ka na. Sigurado ka, Madam, akin po to. Iyak na. Huwag kang umiyak, please. Ayoko ng taong iyak talaga. Di ako yung, may utang na loob ka sa akin, kailangan mo ko balikan, no? Ganito ako. Pag nagbigay ako ng tulong sa isang tao, huwag ka mag-isip ng kapalit. Isa lang hingiin ko sa yung kapalit. Magpasalamat ka lang sa akin. Madam Rudy Balvin, maraming salamat. Masaya na ako. Pero pag hindi ka nagpasalamat, naiinis ako. Kasi parang hindi mo napansin yung kabutihan ko. Hindi mo na-appreciate. Sabi ko, tinulungan ko siya. Kagagalit. Walang thank you Tawagin mo, mag-thank you sa akin. Okay, thank you kayo palagi. Nag-high blood po yung hindi nagtithank you. Kasi masaya ako doon. Huwag mo naisipin yung paano ko si Madam suklian sa kabutihan niya, paano ko masuklian si Madam sa 200,000 na pang-opera niya sa brain cancer ng anak ko. Sabi ko, ate, huwag mo naisipin yun. Ang isipin mo, mag-thank you ka sa akin. Thank you is totally enough. Kasi yung iba naman, pag natulungan mo, Madam, I love you, Madam. Good morning. Hindi ko kailangan yun. Ang kailangan ko, thank you. Kasi ang thank you kasi malaking bagay sa akin na tumatak ako sa'yo, na may nagawa ko sa'yo mabuti. Tapos pag ikaw naman nakaluwag, tumulong ka rin sa wala. Huwag mo masyadong
isipin. Mm-mm. Ang pera kasi nakukuha natin yun eh. Mm-mm. Pero yung pagtatak ng kabutihan mo sa isang tao, naku, maniwala ka sa akin. Kahit gaano pang yaman yan, Ogie, babalik talaga yan sa'yo. Kasi di ko naman kailangan sabihin nila, tatakbo ka ba sa politika? O kailangan mo magpakahero? Sabi ko, sana nga eh. Kaso lang, hindi ganun eh. Di ko talaga mapigilan. Lalo yung mga traffic enforcement. Yung isa naman sabihin ganun, sweldo ko na, wala natira. Maraming taltas. Sabi ko kasi nagre-rent ako ng sakyan pag may labas ako. Mm-mm. Ento ka muna dyan. May pakikinggan lang ako. Magkano natira? Ganito. Nausap sa asawa niya. Bigas, wala tayong bigas. Atres ko nga, atres. Ganyan ko lang. Kuya, sabi niya, oh ma'am, sa'yo na, 5,000. Akin ho. Hindi ho, sa kapitbahay niyo po. Sa'yo po talaga yan. Alam mo yun? Sa kapitbahay niyo po. Madam, thank you so much po. Ikaw pala si Rudy Baldwin. Selfie tayo. Ay, pwede ka mag-selfie po kung may pagkatayong pera. Wag, tama na po yung kuya. Madam, sigurado ka? Yes, sure ako dyan. Ano ko, hindi ko, passion ko na talaga yan. Hindi ko di ko mapigilan talaga. Kahit anong gawin ko pa. Yun din ang calling mo para sa ibang tao. Para sa akin Di ba? hindi kailangan gawin kasi mayroon kang vision. Kailangan mo kasi gawin kasi gusto mong gawin. Mas masarap kasi ang feeling pag gusto mong gawin. Tama. Hindi dahil sa may vision ka, kailangan mo siya tulungan. Ang vision is to remind lang sa mga danger. Pero sabihin mo yung pagtulong, di na kailangan kusa mo talaga yun. Para masaya ka rin. Tama. Ang hirap magkunwari ka, ang hirap bitawan sa pera yon. Pero pag kusang loob mo, masarap ng feeling. Diba? Ito lang ako. Ang ganda naman tinitirahan ko kahit maliit, diba? Oh, madam, malinis naman, di ba? Totoo. Oh, ang linis naman ng mga pusa ko. May laman naman ng rep ko. Nakatulog naman ako. So, anong problema? Walang kawawa doon. Siguro, masaya ako sa kanila na mga katulad ko, umangat ang buhay nila. Oo. Pero masaya kasi rin as in ako kung meron ako. Okay. Enough na sa akin yung ayoko ng maraming problema. Stress. So, ang Diba? pamilya mo lang, madam, ay ang mga pusa mo. Mga Wala pusa. kang asawa at anak. Wala po. Okay na yun. Di naman kailangan. So, yung mga nanliligaw sa'yo, nababasa mo ba sila? Oo, nababasa ko ang isip nila. Nadidisappoint agad ako. Minsan gustong-gusto ko nila ligaw sa akin tapos ang isip ng ganun sabi ko, how sad. Kasi pangit yung vision mo sa kanya. Hindi vision, marinig mo talaga yung isip niya. Yung sabihin niya. Ah. Tapos sabi ko sa kanya, gusto labi sa akin yun. Nababasa ko isip mo, sabi niya, hirap mo naman ligawan. Lahat na lang nakikita, naririnig mo. Hindi ka naman pwede maloko. Sabi ko, gwapo ka na sa akin. Oo. Gusto pa naman sa akin. Oo. So, Madam Rudy, ano yung pwede mong sabihin sa kanila para mapanatag ang loob nila? Masabi ko lang sa kanila, kung negative man yung mga visions ko, huwag kayong magpatakot sa dala ng isip ninyo. Kung negative ang vision ko, lahat po yun ay lang. Kumbaga, ang tawag dun, para iligtas lang kayo eh. Hindi yung para Paalalahan. manakot. Warning. Kumbaga, warning lang yun na, may parating, dapat ko iligtas yung sarili ko. Huwag niyong tingnan siya in negative way. Yung negative vision ko, tingnan nyo in positive way. Para kasi nakakatulong sa inyo yun. Pero lagi po ninyo tandaan nako tao lamang. Kung ano yung pinapakita sa akin ng Diyos, sinasabi ko lang sa inyo. So, siguro iniba lang ninyo ng unawa. Patunay lang po yun na sa kabila ng kasamaan ng tao, sa kabila ng ginawa natin sa mundo na pinagamit niya sa atin, mahal pa rin niya tayo. Hindi naman siya personally na bumaba sa harapan natin para tuparin yung mga hiling natin. May ibang taong gumawa yan. So, wag po ninyo masamain yun. Kumbaga, tingnan lang ninyo in positive way yung mga negative vision ko para maligtas yung sarili niyo. Basta, lagi lang ninyo tandaan na lagi kayo mag-pray talaga. No matter what, lagi kayo mag-pray.